So, syempre, summer na ngayon. Ang dami na namang gagala. For sure, isa ka na doon sa nagpaplano o nagsiset na ng gala this summer. Lalo ngayon, na sobrang init. Pero ano ba talaga yung mga pwedeng gawin pag ikaw nasa galaan? So, kung interesado ka sa topic na to, tapusin mo yung video na to. Let's go! At bago yan, gusto ko muna pasalamatan ang sponsor ng video na to, A&R Motorbike and Car Rentals. So, mamaya discuss natin yung mga detalye. O siya, tara, tuloy na tayo. Dati kasi, nung medyo bago-bago pa ako sa pagta-travel, ginagawa ko lang yung mga ginagawa ng karamihan. Tulad ng pag nagpupunta ng beach, yun, ginagawa kung ano yung ino-offer ng resort, mga activities like mga kayak, mga snorkeling, volleyball, at kung ano-ano pa. Pero wala akong sinasabing mali yun o kung ano man. Hindi lang siya nag-work para sa akin. Naisip ko lang kasi na parang hindi siya para sa akin. Kumbaga, hindi siya tumatatak. Kasi paulit-ulit mo na lang siyang ginagawa. Alam mo yun. Siyempre, maghahanap ka rin ng ibang bagay o ibang pwedeng gawin. Pero, nang dahil dito sa tatlong bagay na sasabihin ko, mas naiintindihan ko yung essence ng pagta-travel. Kaya kung gusto mong malaman, tara, simulan na natin. At yung unang-una nga ay connecting with locals and your fellow travelers. So yun, makikipag-usap ka, makikipag-communicate ka, gano'n. Kasi para sa akin, kung makikipag-usap ka sa mga lokal, mas lumalalim yung understanding mo sa culture nila, sa tradition, at sa daily life nila. At sa mga kapwa ko nagta-travel naman, ang dami kong natututunan sa kanila. Siyempre, isa na doon yung mga paraan nila pag nagta-travel sila. So hindi lang yon, pati na rin sa life. At tulad nito, sa mga pinag-share ko, isa yon sa mga natutunan ko sa kanila. Alam mo yun, may mga makikilala kang traveler na ilang taon na nalang ginagawa. May mga traveler din na kaka-start pa lang nila. At yung mga rason kung bakit nila ginagawa yung mga yun. Doon ako na-amaze minsan. And then, yun, most likely nagkakaroon talaga kayo ng connection. At madalas, lumalalim din talaga yung mga usapan. Ayun, kaya siguro sinasabi nila na masarap makipag-usap sa mga hindi mo kilala kasi walang judgment. Pero yung una ko talagang rason kung bakit ko siya ginagawa, bakit ako nakikipag-usap sa mga kapwa ko travelers, tsaka sa mga lokal, para ma-improve ko yung communication skills ko at ma-build yung confidence ko. Ayun lang yung rason ko dati. Pero katagalan, mas lumalalim na siya. Alam mo yun, nakikurious ako sa mga kung paano sila mag-isip, or kung paano sila mag-take action sa mga sitwasyon na dumadating. Not to judge them pero para mas maunawaan ko yung iba't ibang perspective ng tao. Kaya kung ano yung mga pinapaniwalaan ko ngayon. Di ko alam sa mga susunod na araw, susunod na buwan, taon, pwede na siya mag-iba Kaya dapat talaga maging open ka. So, hindi mo isasarado. Kung ano yung mga natutunan mo ngayon, hindi mo siya isasarado na yun na yun. Ayun yung understanding ko. Actually, may nga ako dito may notebook nga ako dito. So, pag nagta-travel ako, dapat, wait lang, ito kasi, nakuha ko yung idea na to sa isang influencer na nagta-travel din. Pinapasulat niya yung mga nami-meet niya ng mga traveler para, yun. So, yun, ito yung nakalagay. Yung sa akin lang, ginawa ko siya. Instead na sa mga kapwa ko traveler, kumbaga, lahat ng mga nami-meet kong tao na gusto kong pasulatin. So, ito sila. Yun, madami-dami na yan sila Yan. Yan, nakikita nyo. Yan. Actually, makakilala ko yan. Yung iba, syempre hindi. Mga nami-meet ko na lang din. Tapos, eventually, nagiging, alam mo yun, nakakausap ko na rin sa Facebook. Nakakausap ko na rin sa, alam mo yun, nakaka-chat ko na. Pinaka-ano ko kasi nito is, di ba, parang hirap nga ako mag-start ng conversation. Yung conversation na, may lalim. Para sa akin, dito ko siya sinisimulan. Kaya ito yung ng notebook ko to. So, soon, sana makasulat ka din dito. Kasi, binabasa ko, tapos, ayun, may mga follow-up questions ako sa mga pinapasulat ko. So, ayun lang. Pangalawa, explore the island. Pag in-explore mo yung isla, ang dami mo ding makikita na iba-iba Dati kasi nung nagugustuhan ko na mag-camping, sinet ko na weekly ko siya gagawin. At saka overnight lang yung ginagawa ko. Kasi madami naman ditong campsite na malapit lang sa Metro Manila. Pinupuntahan ko siya either bike or motor na nagkaroon ng times na pag nagka-camp ako, ang daming sobrang tao, hindi mo maiwasan yung ingay talaga. So, kaya ginawa ko sa mga sumunod na pagka-camping ko, ang ginagawa
ginagawa ko, naghahanap ako ng mga campsite na, alam mo yun, malayo. I mean, yung hindi siya accessible sa lahat. Para hindi siya matao. Kasi kaya ka nga nagta-travel ka o umaalis ka para, alam mo yun, makapagpahinga yung utak mo, makapagpahinga sa ingay ng syudad para ma-release yung stress. So ganyan ko siya iniisip dati. Pero ngayon medyo nabago-bago na. Dahil nga sa experience na yun, pag gumagala ako, ganun na lang yung ginagawa ko palagi. So, nag-i-explore ako. So, hindi na lang siya dahil sa dami ng tao, kung hindi dahil sa mas nakikilala mo yung mga tao doon. Mas makita mo yung ginagawa nila, kung ano yung pamumuhay nila. Nung last time nga nung nagpunta ako sa Balabac, iniikot ko yung mga isla na pinupuntahan namin, na nakita natin yung mga basura, tapos paano yung pamumuhay nila doon. So, ayun, basta explore mo yung island. Madami kang makikita, for sure. Iba-iba. Magugulat ka na lang. Kahapon nga, tinanong ako ng kaibigan ko, bakit daw ang hilig ko sa looban? Sinagot ko siya na parang andun yung gem ng lugar eh. Hindi doon sa mga tourist spots nila. Doon mo mas makikilala yung mga nakatira doon. Di ka mag-a-assume na makikilala mo sila na, okay, ganito na ginagawa. I mean, magkakaroon ka ng idea. So at least, di ba? So, mas maiintindihan mo sila, yung mga taong andun. At bago ko banggitin yung pangatlo, ay pasok muna natin yung sponsor ng video na to. Si A&R Motorbike and Car Rentals, nag-o-offer sila ng motor at sasakyan. So either self-drive or with driver. So pwede mo ring ipa-pick up or ipa-drop off sa location kung saan ka papasundo or papa-pick up. So tulad nung sa akin nung nagpalawan ako, pag land ko sa airport, andun na agad yung motor. At ang location nila ay nasa Barangay San Jose, Puerto Princesa. Pero open din sila sa El Nido tsaka Coron. So kahit saan ka magpunta sa Palawan, walang problema. Inaalaw nila. So kung mag-travel kayo ng Palawan ngayong summer, chat nyo lang sila sa page nila. So tara, tuloy na natin yung pangatlong pwedeng gawin pag ikaw ay gumagala. Pangatlo is be present. Lagi nyo naman siguro naririnig yan. Ang ibig ko sabihin doon ay try to really connect with nature. And iwanan mo yung worries mo. Hindi ko sinasabing madali yun, pero try your best para, alam mo yun, para mas ma-enjoy mo yung moment na yun. Ma-enjoy mo yung sunset, ma-enjoy mo yung sunrise, ma-enjoy mo yung view, ma-enjoy mo yung pakikipag-usap mo sa mga lokal, mga kapwa mo nagta-travel, hindi ka masyadong magsi-cellphone. Yun din yung nilalabanan ko. Kasi ako din naman, nasa proseso pa din naman ako na, alam mo yun, pag nagta-travel ako, dapat as much as possible ayoko mag-cellphone. Kaso, hindi siya naiwasan sa akin kasi minsan may mga kailangan ayusin sa business. Pero naglalaan talaga ako ng time na hindi ako nagpo-phone, wala akong any distraction. So ginagawa ko, nagsusulat ako. Kasi nga, sabi nila na people who are more connected with nature are usually happier in life. Kasi yung nature nakakapagpa-generate siya sa atin ng iba't ibang positive emotion. Tulad ng calmness, joy, tsaka creativity. Kaya masasabi ko na malaking tulong talaga yung nature sa mental health ko. Kaya ako din ginagawa to kasi para protektahan at mapangalagaan ng kalikasan. Malaking impact siya para sa akin. Kasi naniniwala ako na pag wala yung kalikasan ay wala din tayo. Ang kalaban natin dito ay mga kapabayaan natin na nagiging dahilan para sa pagkasira ng ating kalikasan. Kaya samahan niyo ako sa misyon ko. Simulan natin sa paglinis at pagtapon ng basura sa tamang tapunan. Malaking bagay ito para sa ating kalikasan. Simulan natin sa ating mga tahanan. Hindi ko sinasabing perpekto na ako pagdating sa kalinisan, pagpapangalaga sa kalikasan, pero ginagawa natin palagi yung best natin para mas mag-improve yun. Siyempre, hindi siya madali, pero gagawin natin yung best natin. At bago natin tapusin, salamat ulit sa A&R Motorbike and Car Rental sa pag-sponsor ng video na to. Yung link ng kanilang Facebook page ay nasa baba. So yun, kontakin nyo lang sila. At muli, eto si Ryan ng Kalikasan. Keep on growing.